Oh, so yun na nga mga bossing, yung impeachment na yan. Yung unang salbo ng impeachment, puta napahiya sila. Ang dami nila sanang testigo ron pero hindi na nila pinatawag yung ibang mga testigo nila kasi mapapahiya sila eh. Oo, mapapahiya sila mga bossing kasi putyang ina, mabibiso, wala talaga silang wala talaga silang ebidensya. So ayun na, tinapos na nila yung article ng ng grave threat at saka yung grave abuse of public hindi tawag dito yung public trust abuse ganyan. At saka yung yung sedition. Nawala na yun. Umi-ekis na yun. So ngayon, dito na sila sa bago. Doon na sila sa confidential funds. Ayan. Putang ina, ang saya-saya ng confidential funds na yan. Kahapon, meron silang sinalang na 2 testigo ng mga bobo rin. Hindi ko alam bakit nila sinalang mga testigo. Bilib na bilib sila kay Joel Chua. Yabang ni Joel Chua. Ito nga, nag-speech pa nga dyan si Leila de Lima. Na nag-speech si Leila de Lima, kung makakalusot lang, alam naman nila na bawal yun. Bawal mag-statement. Okay man lang mag-opening statement ka. Pero kailangan yung opening statement mo, hindi ka dapat, yung parang nagko-conclude ka na. Yung sinasabi mo na kung sino yung nanalo. Yung sinasabi mo na kung sino yung may kasalanan, kung sino yung... Hindi pa pwedeng ganon. Kaya nga, alam mo, sabi nila bobo daw si Robin Padilla. Paano naging bobo si Robin Padilla? Yung sinabi ni Robin Padilla, mga bossing na, ang mga prosecutor dapat hindi kayo bias. Totoo yun, mga bossing. Kasi ang bobo talaga nung kaibigan ni Asidre, na si yung tulusipon na abogado. Sabi niya, hindi kami pwedeng maging hindi bias. Dapat talaga bilang prosecutor maging bias kami sa prosecution. Tanga talaga eh. Hindi niya naintindihan yung ibig sabihin ni Robin Padilla. Jade Hernan dyan sa Australia ha. Hello sa'yo dyan sa Australia. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Yung sinabi ni Robin Padilla, kabobohan ba yun na dapat ang prosecutor hindi bias? Dapat maging patas ang prosecutor? Totoo po yun. Kasi po, ano po ba ang trabaho ng isang prosecutor? Piskal kasi ang prosecution eh. Tama? Piskal yan. Bilang isang piskal, kapag ka merong kaso na ibinigay sa'yo, hindi ka kailangan bias. Kapag may kaso na ibinigay sa'yo, pag-aaralan mo yung kaso na yun, pag-aaralan mo yung merito, pag-aaralan mo yung mga ebidensya, and then, doon pa lang sa level mo bilang isang prosecutor, iaano mo yun, i-dismiss mo yun kung sa tingin mo, walang probable cause, tama? Hahanapan mo ng probable cause yun bago mo isampa yun sa kaso sa korte. Kung may bias ka, putyang ina, abogado ka na lang nun. Diba? Hindi ka na lang basta-basta prosecutor. Kaya nga pinagmamalaki mo na ikaw ay isang piskal kasi hindi ka lang basta-basta normal na abogado. Pwede ka nang maging isang huwes. Kapag ikaw syempre pag huwes ka, kailangan patas ka. So kapag piskal ka, dapat patas ka. Hahanapin mo kung ito bang kaso na to tatayo ito sa korte. Kung hindi ito tatayo sa korte, dapat hindi mo ito i-offer sa korte. Kaya nga doon natin binabanatan itong mga congressman kasi sila yung nagsilbing prosecutor. Sila yung nagsilbing piskal. Tapos yung Senado ngayon, sila yung korte. Okay? So nung pagpunta nitong mga articles of impeachment na ito, natatandaan ninyo, yung kay Bongbong Marcos, ang dami ng articles of impeachment kay Bongbong Marcos, lahat may katotohanan. Anong ginawa ng mga piskal, ng mga congressman? Di ba dinismiss nila yon? Sabi nila for lack of probable cause. Dinismiss nila yon. Etong kay Inday, itinuloy nila. Bakit? Ay putang ina. May bias yung mga congressman. Siyempre, pumirma ka ba naman sa impeachment ni Inday Sara nung una? So ibig sabihin, tas ikaw din ang Committee on Justice na magdidinig nitong impeachment complaint ni Inday Sara. Talaga namang, so umpisa pa lang may bias ka na. Yun yung sinasabi ni Robin Padilla. Kailangan umpisa pa lang wala kang bias. Kung sa tingin mo, walang ebidensya, dapat hindi mo ito ipinapasa sa korte. Idinidismiss mo to sa sa level mo pa lang. Yun yung hindi nila naiintindihan. So, totoo yung sinasabi ni Robin Padilla na being a fiscal. Kailangan, patas ka. Hindi pwedeng, okay, gusto ko to, ilalagay ko to sa korte, tapos pagdating sa korte, madidismiss. Kasi yun nga yung sinasabi na kailangan yung certainty of conviction mataas. Probable cause mataas para yung conviction, sigurado. Utangin nang yan. Paano yung conviction sigurado? Yung unang salbo pa lang ng prosecution dito sa hearing ni Inday Sara sa impeachment, sablay na. Tapos etong pangalawa kahapon, ganun ulit. Isang buong maghapon, wala nang nanood. Alam mo kung bakit? Tatanga-tanga ito si Chua Nag-interview lang si Chua doon, galing na galing sila. Sabi ni Joel Chua, anong pangalan mo? Browse Kaayo. Salamat sa iyo dyan sa Australia. Mabuhay ka. Anong sabi ni Chua? Anong pangalan mo? Saan ka nagtrabaho? Anong trabaho mo? Gaano ka nakatagal sa trabaho? Pucha, yun lang yung mga tanong niya. Paano may impeach si Inday Sara dun? Alam ninyo, na boring si POA. Kasi nagsasayang ng oras, etong prosecution, dapat, umpisa pa lang, sumasabog na.
Direkta na dapat doon sa direkta na dapat doon sa sa issue. Ano ba yung issue? Yung illegal na paggamit ng confidential funds. Dapat doon na natin kagad inatake kung talagang marami silang ebidensya doon sa mga illegal na paggamit ng mga confidential funds na yan. Dapat inatake na nila doon. Nagpatawag sila ng 2 empleyado ng bangko. Tapos yung 2 empleyado ng bangko na yung maghapon, ini-interview nila. Tagasan ka, anong pangalan mo, anong branch mo, anong trabaho mo, ikaw ba ang nag-encash ng cheque na ito. So, sabi ko nga sa inyo, kaya nga importante yung initial na speech ni ni De Lima kasi doon lang sila pupuntos hinarang ni Chis Escudero. Sa totoo lang, muntik nang makalusot pero mabuti na lang maagap si Chis Escudero at pinigilan niya. Kasi magsasalita naman talaga yan. Iintindihin mo ng konti. Pero ikakat mo kapag nakita mo na mali. So, good job kay Chis Escudero. Nakapagsalita ng konti. Pero, napigilan niya. Pero ito ang nakakatawa sa prosecution. Ito talagang prosecution. Putang ina ng mga ito. Sanay talagang lumabag sa batas tong mga hayop na ito. Sinabi na nga na bawal Bawal magtestimonya, bawal maglabas ng testimonya patungkol sa facts and merits ng kaso. Putang ina ninyo, salita pa rin kayo ng salita. Hindi pa kayo nagsawa sa kakapresko ninyo. Gagamitin nyo pa ang impeachment court para sa mga propaganda ninyo, mga hayop kayo. Buti na lang, ipinahiya ito si Leila de Lima ni Chis Escudero. Kahit pa paano, nagpa-function pa din talaga ng maayos itong presiding officer dyan sa Senado. So good job. But anyways, mga bossing, galit na galit sila. Kapag lumalabag ka sa batas pero labag sila lang ng labag sa batas, mga gago talaga O hindi ba? So ayun, nag-interview sila ng 2 tao. Umikot lang yung interview dun sa unusual at saka dun sa kahinahinala. Unusual ba na ka? Unusual ba na mag-withdraw ka sa bangko? Unusual ba na magpalit ka ng cheque sa bangko? Gago kayo, bangko yan Putangin na ninyo, bangko yan. Mahirap kung bumili ka ng candy sa bangko. O kaya bumili ka ng bigas sa bangko, ganyan. O kaya tumae ka doon sa sa teller. Napakahirap noon. Bumili ka ng ulam. O pumunta ka ng bangko tapos pabili nga ng pinakbet. Nag-order ka ng crispy pata sa bangko, yun, unusual yun. Pero kung ikaw may cheque ka na hawak, yung cheque nakapangalan sa iyo, i-encash mo sa bangko. Normal yun, unusual yun o normal lang yun. O unusual and suspicious. Suspicious ba? Ang suspicious, yung pumasok ka ng bangko, tapos putang na naka-helmet ka o kaya naka-bonnet ka. Tapos may dala kang kutsilyo, kaya may dala kang baril. Yun ang suspicious. Putya, yun din ang unusual. Halimbawa, ikakasal kayo sa bangko, unusual yan. Pero, kung magwi-withdraw ka ng pera sa bangko, kukuha ka ng pera sa bangko, mag-i-encash ka ng pera sa bangko, magdideposito ka ng pera sa bangko, okay, 1 bilyon, okay yan. Pero kung ang idiniposito mo sa bangko, graba, hollow blocks, putang ina, hindi pwede yun. Diba? Hindi pwede yun. Kaya ngayon, dun umikot. Unusual, suspicious. Bangko yan halimbawa, mag-withdraw ka doon. Anong i-withdraw mo? Halimbawa, nag-withdraw ka ng chichirya. Hindi pwede yun. Wala man chichirya doon sa bangko. Tangina nyo, mga bobo talaga kayo. Kayo mga prosecution kayo, mga pinaglihi talaga kayo sa pinaglihi kayo talaga sa ipis. Mga utak surot talaga kayo Di ba tama? Sige nga. Ano pa bang pwede nyo gawin sa bangko? Ilagay nyo dyan sa comment section. Ilagay nyo sa comment section kung ano yung unusual na pwede mong gawin at saka yung suspicious na pwede mong gawin sa bangko. Halimbawa, pumasok ka sa bangko, tas ang lakad mo pa atras, delikado yun. May tama ka na sa utak nun. Tama? Anong gusto patunayan itong prosecution? Sabi ko nga, putangin ng prosecutor ng mga to, itong mga congressman na to, walang mga utak talaga Diba? Ang linaw ko, sabi nito, linaw ko daw magpalit. Malinaw talaga, simple man lang Simple man lang, bangko yan, pera nandiyan dyan. Anong kukunin mo dyan pera? Anong ilalagay mo dyan pera? Yun lang yun. Wala ka nang ibang gagawin doon. Kung may pumunta doon na taga DepEd, may pumunta doon na taga OVP, may dalang cheque, pinai-encash. Walang unusual doon. Ang unusual, sabi nito ni Alta, yung mag-check-in ka sa pumunta ka doon sa bangko, dala mo yung siyota mo, tapos sasabihin mo, bigyan kayo yung kwarto. Ayun, unusual yun. Ang galing-galing nyo talaga. Ganyan dapat. O yung magtikol ka sa bangko, magpininger ka sa bangko, bawal yun. Huhulihin ka. Mali yan, mga bossing. Umpisa pa lang, tapos na kaso, dismiss na yan. Di ba? Kung ako ang prosecutor, anong gagawin ko? Kasi po, nag-withdraw siya ng malaking pera sa bangko gago ka pala. Sa tindahan nga, pwede ka na mag-withdraw galing sa GCash Sa bangko pa kaya. Kung ako ang prosecutor, ganun na sasabihin ko, putang ina, dismiss yan.
Nagwi-withdraw naman talaga sa bangko. Ang mahirap no, may dala kang papel, walang laman, tapos magwi-withdraw ka yun. Puta, delikado yun. Halimbawa, meron kang may dala kang bag. Tapos yung bag nilagay mo sa teller, punuin mo ng pera yan. Yun, delikado yun, unusual yun. Di ba? Oh, mahirap daw yung pumasok ka ng bangko, may dala kang racket. O kaya magbabasketball ka sa bangko, may dala kang bola, tapos nagdi-dribble ka sa bangko. Puta, yun, hindi pwede yun. Mga walang hiya kayo. O Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap